Yes po, ma'am. Okay. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Clear ba? Boses? Naiintindihan ko ba? Okay. So, yan maliit. Ayan, sige po, magsimula na po tayo. It's already 6:35. Since 30 minutes lang naman ito, it's just orientation regarding sa inyong schedule starting for tomorrow. Okay, so welcome to our class. We are now in grade 11 STEM, section Saint Maurice. Okay, bale ang STEM po sa atin, sa school natin sa MODCA ay 2 section. So, isa kayo doon. Okay, so dahil sobrang dami ng mga nag-take ng STEM, last year, 1 section lang ito, pero this school year, bale 2 sections na kayo. Okay, and sa class natin, parang almost 100 na tayo. Pero ang nasa link doon ay 41 na. Okay. Siguro, paki-mute na lang muna ng inyong mga microphone po para hindi tayo nag-aagawan sa connection. Kung may mga question, siguro later na lang, no, para dire-diretso tayo. So, let's start. Nakikita naman po ang aking slides. Pasabi na lang if hindi nag-flash sa inyong mga screen. Okay. So, ayan. So, ang ating school po, alam naman na ninyo siguro, tayo ay nasa Mother of Divine Grace Academy or MODCA. Okay, so ito po ang ating logo. Address natin, so since kayo nga po ay from ALS, and yung iba sa inyo from ALS Connect, diba? So, pinili po natin ang online class. Okay, pero ang ating school address, ito po, nasa Anubing Street, Amparo Subdivision, Caloocan City. May mga iba na pumili ng face-to-face or blended na mag-face-to-face doon sa ating branch ng MODCA. Pero tayo po dito, yung section na to ay purely online. Okay, kasi may mga nababasa ako sa GC questions kung tayo ba ay blended or may face-to-face, no? Tayo po, ang St. Maurice po ay purely online. Kung kayo ay willing na mag-face-to-face or blended, magsabi lang po kay Sir Sese, yung naglagay sa inyo, yung nag-sectioning sa GC para malipat kayo ng ibang GC or ng ibang section. Okay? Dahil tayo ay purely online. Hindi po ako pupunta ng school para mag-face-to-face or magbigay sa inyo ng module dahil tayo ay purely online lamang. Malinaw po yun, ha? Okay, so yan, kung may mga questions and query kayo, pwede nyo yan, pakitake note po ng tel number and the email address ng MODCA natin, MODCA school natin. Ayan. At yan din po ang FB page ng ating school. Pwede ninyong na po para tawag dito, ma-follow yung mga susunod. Romeo, hindi nag-unmute ng microphone. Okay. Sorry, napindot lang po. Okay. Okay, so proceed po tayo. Ayan, si Ma'am Cheryl Pumarin Lusaya, siya po ang ating school directress. Kung naka-attend kayo nung general orientation, kailan ba? Last month ata? 1 month ago. Diba? Siya yung nag-speak. Siya po yung may-ari ng school. Siya po yung school directress natin.
And I'm not sure kung nasa GC na natin siya ngayon. Pero if ever yan na ma-encounter niyo siya, at least kilala niyo siya. Okay? And I will be your advisor for this section. Ako yung isa sa mga advisor ng STEM. Yung isa ay si Sir Luego. Magiging teacher niyo rin naman siya for this semester. So, you may call me Ma'am Cha. So, I am Miss Sherlyn W. Bacay. Okay? Siguro wala na tayong introduction, no? For yourself. Gawin na lang ninyo by subject, no? Pag na-meet na ninyo yung mga teachers ninyo. Actually, hindi ko sila napa-join dito sa link to introduce them kasi busy rin yung mga ibang teachers. So, bahala na silang i-meet kayo starting for tomorrow. Okay? So, a quick brief na ang orientation about your strand. So, kayo po ay nasa STEM. Ano ba ang STEM? Dapat alam niyo yan, ha? Ito po ay Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Okay? So, sa mga, dahil since high school pa lang naman kayo, sa mga gustong maging doktor, yan, engineer, nurse. Okay? So, nanggagaling yan dito sa inyong strand na STEM. Okay? Kasi yung mga subjects na may encounter nyo dito, yun yung may mga connection dun sa mga courses na yun. Okay? So, etiquette. Parang video ata to. Sige, panoorin natin itong video na to. Sana naririnig ninyo. For our online meeting, etiquette. Hindi lang dito sa meeting natin with your advisor, maging sa inyong mga classes pag nag-start na yung mga subject teachers ninyo. Okay, since online po tayo, so ilan lang yan sa mga reminders ko po, no? Alam ko may mga sariling rules yung mga teachers ninyo pag nag-start na yung inyong class, pero ilan po yan sa mga gusto kong angkinin ninyo sa pagsisimula po ng ating year, school year, and semester. And maliban dyan, so di ba since online kayo, so dapat on time ha, ipopost ko po ang schedule dito mamaya. So, dapat i-note ninyo, then magbalitaan na lang kayo sa GC if ever na may changes yung mga subject teachers ninyo. And one more thing, since online po tayo, kasi may mga teacher kayo na nagpapa-open ng cam. Nagpapa-on ng camera. So, make sure na yung damit ninyo, ha, wala sanang nakatanggal yung t-shirt, boys,
No? Kasi minsan biglaan nagpapa-open sila ng camera. So ayusin po yung pananamit, maging presentable po para if ever na magpa-open ng camera yung picture. Lagi yon kasi baka mag-pictures kayo after ng class, ng online class, so dapat nakamaayos kayong suot. And nasa maayos din kayong lugar. Iwasan, di ba? Sabi ang multitasking. Kung nasa labas kayo, ibigay niyo yung schedule ninyo na free talaga for your class. Okay? So, dahil binigay naman ng maaga yung schedule, so paki-free po yung oras na yun, hindi naman kayo magto 2 hours sa class. 1 hour lang naman per subject. And weekly, meron kayong class, pero hindi weekly na may meet ninyo yung same teacher. Mag-alternate yon. Kunyari, ngayon, meron kayong personal development sa akin this weekend, Saturday. So, the next week, wala kayo sa kanyang personal development. Okay? Pero be mindful po of your schedule. Ha? Kasi alam ko na ang iba sa inyo, nag-work, di ba? Working, di ba? So, yun lang naman. And one more thing, ayun nga, maging respectful po sa inyong mga subject teachers, ha? And iwasan yung mag-chat. Siguro, di ba, sa class, meron naman tayong chat box. Yung chat box ay gamitin lamang sa mga questions about sa topic after niyang mag-discuss. And one more thing po, yung ating GC, alam ko na yung karamihan, half siguro ng section na to ay nanggaling po sa akin, sa ALS nung grade 10. Okay? Pero iwasan po na gamitin ang GC. Ito ha, iwasan gamitin ang GC sa mga kung ano-ano mang usapan. Dapat po yung GC na yon yung ginawa ni Sir Sese. Yung GC, yung tawag dito, main GC natin. Kasi doon ko i-add yung mga teachers ninyo tonight, mamaya. So, wala na po doon magchat-chat nang hindi naman patungkol sa inyong mga subject. Parang hindi naman tanong ninyo sa mga teachers ninyo. Ang i-chat lang po doon kung may question kayo at gusto nyo i-mention yung teacher nyo. Kung hindi nyo ma-PM o doon sa GC. Pero walang kwentuhan. Okay? Wala pong kwentuhan sa GC na yon starting from now. Okay? Tapos, maliban doon sa GC na yon, nagpaplano akong gumawa ng isa pang GC with me, advisor nyo lang. Kasi yung GC, yung main GC na yon, i-add ko yung mga subject teachers nyo para doon na rin sila mag-a-announce ng class, magpapasa ng link kung hindi man sila magkakaroon ng FB page. Kasi alam ko na mag-FB page naman sila para doon na sila magpo-post. Pero maliban doon, para meron din kayong GC with your subject teachers, ibigay ko na yung GC na yun, yung main GC. Tapos, antayin yung isa pang GC with your advisor lang. Ako lang. Okay po? Baka tomorrow na lang din gagawa. Okay? So, malinaw po yun ha. No more chats, no more kwentuhan doon sa ating main GC at doon sa isa pang GC na gagawin ko. Mag-PM na lang kayo. Okay? Mag-PM na lang po. Tayo po ay nasa formal class na. Tayo po ay nasa grade 11 class na. Malalaki na kayo. Okay? So, gawin nating formal yung ating pag-aaral sa grade 11 dito sa MODCA. Okay po? Hindi nakabase ang inyong mga teachers kung paano kayo nag-a-act, ang sasalita, okay, nag-chat. Okay, yun lang naman. Okay, so, next, ng mahaba. Okay, yung ating STEM strand, yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics strand. Through the STEM strand, senior high school, kayo yon, grade 11, students are supposed to complex mathematical and science theories and concepts which will serve as a foundation for their college courses. So, dyan iikot itong strand ninyo, mathematics and science, karamihan sa mga subjects ninyo. Doon may mga minor subjects pa rin nakasama. Okay, so hindi ko na yan. Okay, ito na yung pinaka-main agenda natin for this orientation. Isisend ko na lang din po yan sa GC after ng orientation natin. Yan po yung schedule nyo. Okay, meron kayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subjects for this first semester.
At yan yung mga teachers nyo. Sa bawat subject, kayo ay magbibigay ng 1 hour lang per week or per class, per subject. Okay? So, kailan magsisimula ang inyong pasok po? Kung titignan ninyo sa day, ayan, sa time pala muna, wala kayong weekdays. Okay? So, weekend lang po tayo, Saturday, Sunday. And mag-start yung class ninyo from 5 p.m. Diretso na hanggang 7 p.m. Okay? Pakiintindi po yung inyong schedule ha. And ngayon ay September 15. Wala kayo schedule ngayon kasi orientation lang naman natin. Mag-start tayo tomorrow, September 16. At bukas, ang subject nyo ay, ayan, personal development, physical education and health 1, and contemporary Philippine arts from the region. So bukas ipasok na kayo ha, 3 subjects kayo. So sino-sino ang mga teachers nyo, okay? Kahit hindi nyo yan, send ko na lang mamaya sa GC po. Okay, so for your oral communication in context, paki-screenshot po ito ha, para alam ninyo ang inyong mga teachers pag tinanong ko kayo or pag tinanong kayo ng kung sino, kilala niyo yung mga teachers nyo. Oral communication in context, Mrs. Marilyn Vergara. Okay. Sa inyong komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, si Sir Carlo Dalimit. Okay. At sa inyong general mathematics at pre-calculus, ay medyo mabigat ang subject ni Sir, dalawa ang subject niya sa inyo, si Mr. Peter Lu Luego. Okay. Earth Science, si Miss Janine Cuenza. Ayan, for personal development, ako po yan. Okay, bukas mag-meet din tayo. And for your physical education, sorry, baliktad yung isa kasi, and health 1, si Miss Crisel Filiado. For contemporary Philippine arts from the region, si Mrs. Jennifer Loreto. I-note niyo yung mga Mrs. nila ha. Sino ba ay Miss pa or Mrs.? For reading and writing, Mrs. Sharon Conte. Okay, yun lang. Okay? So, yung mga subject teachers na yan, i-add ko later sa ating grade 11 St. Maurice STEM main GC. Pag sinabi kong main GC, yun yung unang GC natin ngayon. Okay? So, pag na-add ko na sila, i-welcome natin sila. Okay? Pero wala na pong kwentuhan. Yung oras po natin, yung nakapost dyan, yun yung oras ng pasok ninyo, ha? Paki-note na lang at pakibigay ng oras po, ha? Yung mga OFW, pakigawa ng paraan na makapasok kayo sa inyong subject. Hindi naman yan mag 2 hours, 1 hour lang. Yung iba nga 45 minutes lang. Okay? So, kaya sabihin ko sa inyo. Yan. Bukas na ako gagawa ng isa pang GC. Yung mga kapapasok lang ngayon. Yung GC na ako lang yung nandoon. Doon ako mag-propose sa inyo. Doon ako tawag dito, mag-a-announce. Okay? Kasi hindi ko na gagawin doon sa main GC. Kasi andun na yung mga subject teachers ninyo. And one more thing, kalimutan pa ba ako? So may question ba kayo? Pag hindi kayo, ito ha, importante kasi yung attendance. If ever na hindi kayo makapasok, paki-inform ang teacher ninyo ha. Yung mga subject teachers niyo po. Ha, paki-inform sila na kayo ay buhay pa. Di lang kayo naka-attend ng class, kunyari natapos na yung class, di lang kayo naka-attend. So inform them. And may mga may mga output kami. Make sure na lahat po ng output ay
nasasubmit ninyo on time. Okay? Kasi ang experience namin last year, nakampante yung bata. Hindi gumagawa ng output. Minsan nakakapasok sa link, pero incomplete sa output. Ayun, nakahang yung grade niya kasi nga walang ma-record yung teacher. Okay, so be mindful of your submission, yung mga output na ipapagawa sa inyo. Iba na itong grade 11 ninyo. So make sure na active po tayo. Okay, may question? Wait. Notebook ninyo, hindi naman natin totally talaga kailangan. Pero mag-prepare kayo ng isa notebook para may Folder mo. Importante na nag-notes kayo sa bawat lesson ninyo. And siguro screenshot. Depende po sa mga subject teachers ninyo kung mag-provide sila ng tawag dito, soft copy ng inyong module, tapos i-send sa ano ninyo, i-propose sa mga FT page nyo, better. Okay, bahala na po yung mga subject teachers ninyo sa mga gagawin nila kung paano sila makakapag-provide ng mga kailangan ninyo. Okay? Question pa? Kasi importante mag-take notes lang po para sa inyong exam. Kasi may exam tayo ha. May quarterly exam. Maliban pa doon, may mga weekly test kayo. Depende sa mga subject teachers ninyo. Quiz. Yung iba naman, after the class, nagpapa-output na diretso. Okay, online. So, ganun. Kaya mahalaga din talaga yung attendance. Kasi right after the class, meron na dapat kayong output. Hindi ko nakikita yung mga nag-raise hand eh. Sige, ano na lang siguro ng microphone. If hindi ma-chat. Binabasa ko naman sa chat box yung mga ano niya. Wala na ba? May question pa ba? Nasagot ko na yung sa notebook. Yes. Ano po yung example ng mga output? Yung output po ay depende sa inyong subject teacher. Halimbawa, essay type. Sagutin niyo lang yung mga questions about sa lesson. Yun, ganun pong output. Ano pa? Magbibigay sila ng mga 10 items questions. Ganun lang. Yung mga output na kadalasan binibigay ng mga teachers namin. Saan lalagay yun, ma'am? Sa folder o sa na rin, sa link print, ma'am? Depende po sa inyong subject teacher kung saan niya ipapalagay, kung papasulat niya ba sa inyo sa papel, tapos picturean na lang ninyo, ganon, or ipapatype niya ba sa inyo, kaya naman kayong computer, tapos i-send niyo soft copy sa kanya, o gagawa siya ng drive, i-upload niyo sa drive. Depende po yun, ha? Kung ano yung, kung ano ang papagawa ng inyong teacher. Ako kasi, ganun pinapagawa ko, sulat na lang ng kamay, sa papel, tapos picturean, i-upload sa drive. Para pag nag-check ako, isahan lang yung check ko dun sa drive. Andun na lahat ng mga ginawa ng mga learners. Okay? Pero depende sa technique ng inyong teacher. Since mamimit nyo naman sila, magkakaroon din sila ng orientation kanya-kanya. So makinig na lang po sa mga plans nila. Okay? So meron pa ba? Okay, may question pa ba? Yes, Vince? Ma'am, ano po kasi ma'am, si JB, kasabayan ko po yun eh. Hindi pa po yata napapasok dito, ma'am. Hanggang ngayon? O sige. Alam ko na, yes. Chat ko na si Sir Cese. Sige, follow up ko kay Sir Cese. Okay po, ma'am. Thank you, ma'am. Meron pa bang questions? Grade 11, St. Maurice. Kunin ko lang yung charger ko. Okay lang po ba na may extra GC po kami galing kay Ma'am Michelle Telen, gumawa po kami ng extra GC para po sa mga, halimbawa po yung mga dapat gawin, is pinitin lang po namin doon. Okay lang po ba yung may extra GC? Sorry po, ano po ulit yun? Sorry na ano. Okay lang po ba ma'am yung may extra GC po kami na yung para sa usapan po namin na galing po lahat na po din kay Ma'am Michelle Telen. Gumawa po kasi ako ng GC before
Okay. Pwede naman. Pwede naman kayo mag-create ng sarili niyong GC, ha? Para maiwasan natin yung pag-uusap niyo doon sa main GC. Okay lang yon. Thank you, ma'am. Para wala nang mag-uusap masyado doon sa ating main GC at sa gagawin ko pang isang GC. Ma'am, last na lang po, ma'am. Meron pa po? Yes, Jeans. Yung ano po, yung total po ng oras ng pasok namin sa isang linggo, ma'am, isa po yun, ma'am. Ano po? Sa isang linggo? Total po. Yes, ma'am. Sa isang linggo, isang oras lang sa bawat subject. Pero sa isang linggo, isang araw pala, sorry. Sa isang araw, isang oras lang sa bawat subject. Pero meron kayong 3 subjects kada araw. Saturday, Sunday lang naman tayo eh. Pero depende yan sa teacher ninyo kasi baka baguhin nila yung sked or merong biglaang may emergency, gawin nilang weekday, gawin nilang Friday yung class ninyo. Depende sa teacher ninyo, ha? Makinig na lang po sa kanila. Kasi may gano'n eh. Kunyari, hindi pala siya pwede ng Saturday. So, ginawa na ng Friday. So, yun na lang. Maging updated na lang po tayo. Yes, Lloyd. Pa-unmute na lang po ng microphone para diretso na kayo tanong. Ma'am, yung sa ano po, bali... Wala po bang ano? 7 a.m. Yes po. Bali night shift kasi ako, ma'am. Tapos 7 p.m. to 7 a.m. Lloyd. Hello po. Yes, naririnig kita. Ano yun? Ma'am, bali night shift kasi ako, ma'am. May yung pasok po, 7 p.m. to 4 a.m. Okay. 7 Wala a.m. po bang schedule ng 7 a.m. to 4 p.m., ma'am? Wala tayong ganung sked. Yan lang yung sked natin kung ano yung nandyan. Kung ganun yung case, okay lang naman na magsabi ka sa subject teacher mo na kung hindi ka makaka-attend for today. Pero, wag naman every schedule, wala ka. Siguro para na kayo mag-usap, pero wag naman yung as in, hindi ka nagpapakita sa kanya or nagpaparamdam. Kausapin mo na lang siguro siya about your schedule. Sila pala about your schedule. Kung ano man yung kung sino mang teacher yung matatamaan ng ganong schedule mo. Sige, ma'am. Sige po. Bali, Usap. try ko na lang din po siguro i-request sa ma'am, pinapasukan ko na baka pwede pang day shift lang ako palagi. Yes, mga kapatid, pinost namin tong schedule ninyo para ngayon pa lang, sana magawa na ng paraan. 1 hour lang naman per subject. Sana mapasukan yung mga subject. Okay na po, ma'am. Thank you po. Yes, mahalaga kasi ito, mga kapatid. Kasi pag ang attendance ninyo ay tapos hindi kayo nagsasabi sa teacher nyo, magkakaroon tayo ng conflict. Okay? Question pa po? Yes, Jason. Sige. Pa-unmute na po ng microphone para May tanong pa ba? Wala na? Wala nang questions? Tanong ko po sana, what if po yung mga gagamitin namin pang review for exams, paano po yun? Yun nga yun, ibibigay ng inyong mga subject teachers. Sila na po yung bahalang magbigay sa inyo. Maliban doon, mag-notes po kayo. Or mag-screenshot kayo ng mga slides nila habang nagdi-discuss sila. Mahalaga yung screenshot kasi phone naman yung ginagamit nyo, di ba? Online. So, screenshot na lang kayo. Then, para na kayo mag-save niyan kung saan kasi marami kayong subjects. Mag-notes na lang yung iba kung nasa bahay naman, naka-laptop or notes na. Pero, provide naman yung mga teachers ninyo, ha? Sige po. Thank you po. Wala na po? Wala nang questions? Meron pa ba?
Okay na tayo? No more questions po? Nasagot na ba yung mga tanong? Okay, kasi pakiready na po ang inyong sarili. Tomorrow may class na kayo. Okay? Tapos, one more thing pala mga kapatid, magsisend ako dun sa gagawin kong another GC tomorrow. Magsisend ako dun ng drive, tapos a-answeran ninyo. Okay? Mga information ninyo yon. Para as your advisor, meron din akong personal copy. Contact number nyo, email, yung mga ano lang, basic info lang. Okay? Birthday. So, paki-accomplish na lang po ng maaga. Baka magawa ko tonight. Tapos, yung kaya nang makagawa ngayon, gawin na po. Okay? 55 naman kayong nasa link ngayon. Okay, ipopost ko po sa GC natin. Sa main GC muna natin itong schedule ninyo. And then, yung drive na kailangan ko for your information. Wala nang questions? Kung wala nang, sakto, 30 minutes lang tayo. Mag-picture tayo. Sige, pa-open ko ng mga camera ninyo. Wait lang, ayusin ko lang. Kung kaya pong makapag-open ng camera, paki-open. Pag nagkaklase pala kayo, mag-screenshot din kayo ng picture para meron din kayong hawak na picture na kayo ay nakaka-attend ng class. Okay, nakakapasok kayo sa mga link. Okay po? Naku, ang dilim ko pala. Okay. 1, 2, 3. Okay. Stop ko muna yung sharing ng aking slide. Picture. Ako. Sa pa mga kapatid, pasensya na ang tagal. Ready? 1. Naka-open na ba ng camera? Parang nag-close yung iba. Antayin ko lang na mag-appear yung ibang muka kasi walang nag-a-appear dito yung iba. Okay, 1, 2, 3. Okay po. Thank you so much for your time. Kung wala nang tanong, okay na tayo for station. See you tomorrow. May class tayo ha, personal development. Tapos may dalawa pa kayong subject. Okay? Be ready. Prepare yourself. Magpahinga. Thank you, ma'am. Okay. Good night. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you for your time, ma'am. Bye-bye, ma'am. Thank you, ma'am. Goodbye. Bye. Bye. Pwede na po ba mag-leave, ma'am? Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you so much.